Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay pagpapatuloy ng ating pong serye na pinamagatan pong Tagaloob na at hindi Tagalabas. Ang subtitle po ay Ang mga hintil ay kabilang din sa bayan at pamilya ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay patuloy pong nag-aaral po ng Psikolohiyang Pilipino, Filipino Psychology, at napakayaman po ng ating pong kultura. Pag sinabi po sa ating pong kultura na Tagaloob, ibig sabihin ay kabilang ka, kasama ka, kapamilya ka. Pero hanggat ikaw ay tigalabas, hindi ka kapamilya, hindi ka kabilang. Kumbaga ikaw ay others. Pero kapag ikaw ay tigaloob na, hindi ka na others, kabilang ka na sa amin, isa ka na sa amin. Isa sa mga salita pong ginagamit ay kasangkot ka na namin, kabilang ka na namin, kapamilya ka na namin, isa ka na sa amin. Yun yung tinatawag na protektado ka na namin sapagkat tagaloob ka na at hindi ka na tagalabas. Isa po sa mga pinakagusto ng mga foreigner po sa atin ay ang hospitality ng ating pong mga kababayan. Tama po ba? Everybody is welcome. First time mong makita anumang kulay ng banyaga o foreigner, ay tila ramdam po nila yung warm welcome. Yung pong nagniningas na hospitality o pagtanggap ng ating mga kapwa Pilipino sa mga estranghero at sa mga dayuhan. Kagaya po ng mga terminolohiyang iyan, ay dyan po iikot ang ating pong pag-uusapan. Mga kapatid, dati, akala ng mga Hudyo, yung bayang Israel, ay sila lang ang people of God. Amen? Meron silang tinatawag na maling kaisipan na akala nila kapag ikaw ay literal at pisikal na Hudyo, kami lang yung bayan ng Diyos. At kapag hindi ka Hudyo, ikaw ay tinatawag na sa Old Testament, kagaya po ng sinabi nila sa mga Samaritano, John chapter 4, you are a dog. Ibig sabihin ay marumi. Ibig sabihin ay nahaluan ka. Alam niyo po, sa mga Hudyo nung panahon po sa Lumang Tipan, at kahit si Apostol Pedro ay nagkaroon ng ganitong attitude. Akala nila, kapag Hudyo ka, kami lang yung pupunta ng langit. Kami lang yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag hindi ka Hudyo, kapag hindi ka tuli, pisikal, ikaw ay panggatong ng Diyos sa impyerno. Pero binasag yun ng ating Panginoong Hesus. At maliwanag sa Efeso chapter 2 na ang before the foundation of the world. Ang pinakaplano pala po ng Diyos, yung mga Hudyo at Hintil ay gagawin ng Diyos na isang bagong tao sa paanong paraan? Sa iglesia. And the church is not a building, kundi mga new creation, mga bagong nilalang kay Kristo, mga bagong nilalang na binigyan ng kakayanan ng Diyos na lumapit kay Kristo, sumampalataya kay Kristo, at dahil pinagsama-sama ng Diyos ang mga binigyan niya ng kakayanan na sumampalataya kay Kristo, ang tawag doon ay church, called out ones, mga hinugot mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Dati kaaway ng Diyos, ngayon kaibigan na ng Diyos. Dati kaaway ng Diyos, ngayon anak na ng Diyos. Dati karapat dapat parusahan, ngunit tinubos at binayaran ang kanilang sala dahil sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Yung mga Hudyo at mga Hintil, pinagsama ng Diyos. At ang tawag ay iglesia, si Kristo ang ulo at iisang banal na dugo ang tumapos at naghiwalay sa pader na ginamit ni Pablo bilang paglarawan, at yun ay ang banal na dugo ni Kristo. Kaya wala ng Hudyo, wala ng Hintil. Amen? Kaya po, kung ating lalalimin pa ito, the Jews and the Gentiles is now the new Israel, if you will. Ang mga Hudyo at mga Hintil, sila na ang bagong Israel. Sapagkat maliwanag ang pananalita ni Apostol Pablo
na ang iglesia na kinabibilangan ng mga Hudyo at mga Hintil, not the secular Israel, not the country of Israel now, na muling nabuo noong 1948. Ang bayan ngayon ng Diyos, maliwanag ang pananalita ni Pablo, ay ang iglesia na binubuo ng pananalita ni Pablo, sambahayan ng Diyos. Sa English ay household of God, nation of God. Amen? A holy nation. At sino yung mga miyembro ng holy nation, royal priesthood, household of God, temple of God? Jews and Gentiles na binili ng banal na dugo ni Kristo. Amen? At ang mga Hudyo at ang mga Hentil, sila ang naghihintay ng tinatawag na kaharian ng Diyos sa kanyang muling pagdating. Amen? Ang bagong langit at ang bagong lupa. Remember mga kapatid, ang sukdulan at ang kaganapan ng ating kaligtasan ay ang sa bagong langit at sa bagong lupa. Ibababa ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Mas magandang tawagin the Garden of Eden restored. And the question now is, ang ating bang mindset ay heavenly bound? Amen? Minsan hindi ko maintindihan ng mga mananampalataya na putol, detach, hiwalay, yung kanilang pamumuhay dito sa lupa sa paparating na kaharian. Pero ano bang kaharian dito sa lupa ang makakapantay sa kaharian ng Diyos na paparating na kanyang ibababa para sa kanya pong mga anak? Anong bansa dito sa mundo ang makakapantay doon sa luwalhati, doon sa karangyaan ng ating kaligtasan na naghihintay para sa atin? Amen? Wala. Kaya po kailangan anticipatory po tayo. We are looking forward. Excited po tayo. Amen? Hindi po yung detach na hindi po yung attach na attach, yung tila baga ayaw mo nang lumisan sa mundong ito. Kaya nga yung mga pananalita po ni Pablo ay we are sojourners, manlalakbay. Wala pong manlalakbay na nag-i-stay sa isang bansa. Amen? Walang manlalakbay na hindi aalis sa kanya pong tinitirahan. Amen? So, heavenly bound, heavenly mindset. Amen? Kaya tingnan ninyo si Pablo, kapag magtatapos ang kanyang sulat, lalo na dyan sa 1 Corinthians, ang daming problema sa 1 Corinthians. Sabi niya, Maranatha, our Lord and Savior Jesus Christ. Come, our Lord and Savior Jesus Christ. Dumating ka na. Amen? And are we excited for that coming, mga kapatid? Amen. Yung mga namumroblema dyan ng pambili ng Pampers, hindi na kayo mamumroblema ng Pampers. Yung mga namumroblema dyan sa 12% VAT, value-added tax, hindi na kayo mamumroblema. And yet, why on earth, tayo mga mananampalataya, dikit na dikit at talagang kulang na lang po, ayaw nating lumisan sa mundong ito. Amen? Pag kayong mag-alala, nakilala nyo pa yung mga napangasawa nyo noon, pero wala ng sexual and romantic memories of it. Because new heaven and new earth, wala na pong pag-asawa doon. Amen? Yung mga namumroblema dyan na pang-scholarship, hindi na kayo mamumroblema doon ng pang-scholarship. Yung mga namumroblema po dyan ng mahabang pila sa mga public hospital, hindi na kayo mamumroblema doon. Doon po wala na pong itim, pula, wala na pong yellow, wala nang liberal, wala na bayan. Lahat ay iisa ng sambahayan ng Diyos. At sino po ang mga yon? Mga Hudyo at mga Hintil. Tagaloob na at hindi na tagalabas. Kaya nga po sabi sa verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga manyaga. Unahin po natin ang number 1. Dahil hindi na po tayo tagalabas, at tayo po ay tagaloob na, kaisa na, kabilang na, kapamilya na. Number 1, hindi ka na estranghero. Ang salita pong estranghero po dyan ay ang alien po sa wikang Ingles. At dayuhan, foreigner. Efeso chapter 2 verse 19. Sa inyo pong mga Biblia,
Kaya nga hindi na kayo mga dayuhan, hindi na kayo mga strangers at mga banyaga, kundi kayo kabilang na sambayanan ng mga banal, the fellowship of the saints, at mga kaanib sa sambayan ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga tiga-Epeso, na under po ng Greco-Roman world, at tayo din mga Hentil, mga Pilipino po tayo. Sino po dito ang literal na Hudyo? Meron po ba? Wala. Tayo din. Ang sabi ni Pablo, tayo na mga Hentil, tayo na mga Pilipino, noong binigyan tayo ng kakayanan ni Kristo, sumampalataya sa Kanya, kagaya ng mga tiga-Epeso, nakausap ni Pablo, kasama na kayo sa bayang Israel. Hindi na kayo taga-labas. Hindi na kayo others. You are belong. Amen? Hindi na kayo dayuhan. Hindi na kayo strangers. Kasama ka na. Kaya nga po, gumamit si Apostol Pablo po ng mga salitang strangers, dayuhan, at banyaga. Ibig sabihin, ginagamit niya po yung mga salita na kung saan ay pamilyar. Amen? Kayo po, sino ang inyong pinapatuloy sa inyong pong mga magagandang gate? Di ba ang anak? Sino ang una niyong pagbubuksan at papatuluyan at papakainin? Yung anak o yung di kilala? Yung anak. Dito, kagaya po ng mga dayuhan at mga banyaga na kung saan ay naranasan din ng bansang Israel, binabalikan ni Apostol Pablo nung ginamit niya sa mga tiga-Epeso at tayo din, yung salitang strangers and foreigners, wala itong mga legal rights, wala itong mga privileges. Kumbaga sa panahon natin ngayon, may tourist visa ka lang. Amen? Pag sa isang bansa, hindi ka citizen or hindi ka mamamayang Pilipino, meron ka lang tourist visa, ibig sabihin, yung karapatan at lahat ng pribilehiyo ng isang Pilipino ay wala sa isang merong tourist visa. Amen? Kagaya ni Pablo, sinasabi niya, hindi na lang kayo pang tourist visa. Kung ano, lahat ng mga pagpapalang espiritual na meron ang mga iniligtas na Hudyo, kayong mga Hentil, meron din kayo. Amen? Hindi na lang kayo pang tourist visa. Hindi na lang kayo parang pang 6 months, kundi all rights, all privileges, nasa inyo na. All spiritual blessings, going back to chapter 1, forgiveness, reconciliation, amen, the blood of Jesus, adoption, eternal adoption, no one can snatch you, lahat. In short, hindi kayo second-class citizen. Wala nang mga groupings na inferior, superior, yung mga Hudyo superior, mga Hentil inferior, mga Hudyo maharlika, mga Hentil Indio. Wala nang ganon. Amen. Kung paano tinitignan ng Diyos na anak ang isang Hudyo, ganon din ang pagtingin sa Hentil. Amen. At kasama ka doon bilang Pilipino. Amen. Literal at pisikal na hindi kayo pinanganak sa bansang Israel. Amen. Literal at pisikal na hindi ka kasama na apo o anak ni Abraham. Sino dito yung apo ni Abraham? Meron ba dito? Patay na lahat. Di ba? Pero dahil sumampalataya ka kay Jesus, kaya maliwanag siya sabi ni Pablo ang mga apo ni Abraham, ang mga anak ni Abraham, yung kanyang salin lahi, ay ang mga sumampalataya kay Jesus. Amen? Na tinapos ang ating pong pagkakahiwa-hiwalay. Kaya nga po, sa Pilipino, estranghero at banyaga, tagalabas at hindi ka pa tagaloob, ibig sabihin, hindi ka pa isa sa amin, hindi ka pa kabilang sa amin. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, tayo pong mga Hentil, hindi na tayo tagalabas. Amen? Kumbaga dito sa FCC Manila, hindi ka na lang hanggang gate. Amen? Hindi ka na lang hanggang tanaw. Nakakapasok ka na ngayon. Amen? Kabilang ka na. Hindi ka na second-class citizen. Di ba? At pansinin nyo, yung pananalita ni Pedro sa unang Pedro, royal priesthood. Maharlika. Kumbaga, nung sinakop tayo naman kasi hindi ka isang Indio. Alam niyo yung Indio? Naku, kulang na lang
Hindi talaga, yung mga winalang hiya, yung mga inalipin, yung mga inalarimura, hindi ganun ang pagtingin na ngayon ng Diyos sa iyo. Dahil sa banal na dugo ni Jesus na tumubos sa inyo. At kagagawan mo ba yon? Pinagpaguran mo ba yon? Tinrabaho mo ba yon? It is all by God's grace and mercy. At hindi ka lang basta tagaloob na at kabilang na sa bayan ng Diyos, lahat ng mga kasamang banal, all the saints, lahat ng mga ligtas, magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang sa bago dumating si Kristo, kasama mo na sila. Kaya nga sabi diyan, at sa mga banal saints, huwag natin kakalimutan bilang isang mananampalataya, isa sa mga tawag sa atin na hindi lang anak ng Diyos, hindi lang royal priesthood, kundi tayo rin ay mga saints. Bagamat hindi natin sinasabi na, hello, Saint Lorna, good morning. Wala na po kasing ganon. Baka po ma-misunderstand tayo kasi kinuha siya ng ating dating pananampalataya. Hindi naman natin binabati, hello, Saint Pastor Eman. Wala din ganon. Hello, Saint Sister Rose, hindi. Ang ibig sabihin niya ng saint ay pinapaging banal. Binabanal ka ng Diyos. Amen? Walang mananampalataya na ayaw sa kabanalan. Amen? Walang mananampalataya na ayaw sa kabanalan. Amen? Ikaw ay binabanal at ginagawang banal ng Diyos. Amen? Kaya kasama ka. Hindi ka lang isinama bilang Pilipino o Hentil sa bayan ng Diyos. Lahat din ng mga saints, lahat ng mga banal, lahat ng mga ligtas magmula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa paparating, kasama ka. Amen? Kaya application. Number 1, kung pinagsama na ng Diyos ang Hentil at ang Hudyo sa isang katawan dahil sa banal na dugo ni Kristo, tinapos niya na yung paghihiwalay. Hindi ka na second-class citizen. Hindi ka na lang pang tourist visa. Kundi all rights and privileges bilang isang anak, adopted son. As a church, anong application natin yan? Number 1, sa church, kailangan walang kanya-kanya. Kundi tayo-tayo. Alam ba ninyo yung ating mindset bilang mga Pilipino, we are highly relational. Napakalaki ng ating pagpapahalaga sa relationship. So dito sa church, dahil pinag-isa na ni Kristo mga Hentil at mga Hudyo, wala nang second-class citizen, walang kanya-kanya. Sa church, walang dapat na ako grupo ko to, ikaw grupo mo yan. Wala yung problema doon sa Korinto na ako kay Pedro, ako kay Apollos, ako kay Barnabas, yung iba, di doon sa pinakamagaling, kay Kristo. Walang ganon. Kabahagi ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kabahagi ka. You belong. Amen? Ikaw ay tigaloob at hindi tigalabas. You are not a stranger. You are not a foreigner. You are a citizen of God. Together with all the redeemed of all ages. Amen? Kaya dito sa church, kailangan walang makaramdam na parang iniitsipwera sila. But we need to evaluate that emotion and feeling. Amen? Pagpasok niyan sa church, kung lahat nginingitian, kailangan lahat ngitian. Amen? Wala pong dapat na iitsipwera sa church. Amen, mga kapatid? Number 2, sa church, kailangan nakikita ang pagkakaisa. Hindi po pagkakaisa sa tsismisan po, ha? Pagmamalasakitan. Mga Pilipino values to. Pagdadamayan. Ang salita pong pagdadamayan, ibig sabihin from the word damay. Ibig sabihin kasangkot, kasama. Kaya nga pag sinabi mo sa lamay, nakikiramay. Ibig sabihin nakikidamay kami sa iyong kalungkutan. Ganun ibig sabihin nun. Hindi yung parang, okay, namatayan ka, okay, condolences, hindi.
Sabihin, nakikisangkot ka. Yung nararamdaman mo ay gusto din namin samahan ka. Yun ang ibig sabihin ng pagdadamayan. Halimbawa, yung mga namatayan natin mga kapatiran, yung kahit anong oras ng traffic, malayo man yan, pero pumupunta pa rin tayo, yun ay pagdadamayan. Pakikisangkot. At isang mabuting halimbawa ng pagpapakita na dito sa iglesia ay isang pamilya at walang naiitsipwera. Amen? Pagtutulungan. At hindi po pagtaboy sa bawat isa. Amen? Dahil bahagi tayo ng iisang sambahayan kasama ng mga pinapaging banal at yun ay ang iglesia. Amen? The church is collective, not individualistic. Ang church ay tayo at hindi kanya-kanya. Ang church ay kabuuan at hindi sila-sila lang. Amen mga kapatid? Next. Sa church, kailangan wala na pong favoritism. Walang inferior, walang superior. Walang mababang tingin at walang mataas ang tingin. Hindi yung kapag malaki ang tithes, mas maraming attention. Pag mababa ang tithes, konti yung attention. Hindi po dapat ganon. Kapag malaki ang tithes, maraming visitation hours. Kapag mababa ang tithes, konti ang visitation hours. Wala pong ganon. Isa ang pagtingin at iyon ay ang bawat isa tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Tinitignan natin ang bawat isa bilang pong benepisyaryo ng dugo ni Kristo. Amen? Ganun ang pagtingin natin. Ano man ang background niyan, ano man ang edukasyon niyan, nagtapos man niya ng elementary, no read man yan, no write man yan, hanggat iyan ay mananampalataya ni Kristo, ang pagtingin natin ay hindi sa kanyang pinag-aralan, hindi sa kanyang social status, kundi sa kanyang status sa Diyos. Ano yon? Tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Amen? Hindi yung tiga FCC ka, kabilang ka pala sa ganitong group, dahil hindi kita kapantay ng pinag-aralan, parang ayaw kitang maging friends. Naku po, wala tayong church mindset na tama. Amen? Kapag ang ating pakikitungo na sa mga kapatid ay nakabase na sa kung anong makukuha natin sa kanila, tila baga nakakalimutan po natin ang totoong kahulugan ng church. Amen? Kapag ang ating pong pakikitungo sa bawat isa ay sa kung ano ang makukuha, benepisyaryo, o kung ano ang masasagap natin sa kanila, nakakalimutan po natin ang tunay na kahulugan kung para saan ang iglesia. Amen, mga kapatid? Number 2, itinayo na sa saligan ng mga apostol at mga propeta at si Kristo ang batong panulukan. Hindi lang kayo kabilang, sabi ni Pablo, sa mga taga-Epeso na hintil at sa ating mga Pilipino. Ipakita nga natin yung picture. Christ, Jesus is the cornerstone. Ang sabi ni Pablo, yung pundasyon ninyong mga hentil, yung mabuting balita na itinuro sa mga Hudyo, pareho din. Walang pinagkaiba. Kung si Kristo ang tagapagligtas ng mga Hudyo, si Kristo rin ang tagapagligtas ninyo. Kung ang pundasyon ng turo, aral at doktrina ng mga Hudyo ay ang mga turo at aral ng mga apostol at ng mga propeta, ganun din, wala din pinagkaiba. Kaya tignan nyo po sa larawan. Yung pundasyon, gumagamit po si Apostol Pablo ng imahe ng architecture. Na yung mismong kapag nagtatayo ka ng bahay, hindi pwede, non-negotiable ang foundation. Tama po ba? Yung pundasyon, yung saligan, yung mga corners. Subukan mo na maging substandard yung pundasyon ng isang building. Aywan ko lang kung ano mangyari. Babagsak yan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, dahil si Kristo ang batong panulukan, the cornerstone,
at kayo ay nasa saligan at pundasyon ng mga apostol, ibig sabihin yan, matatag ang pundasyon nyo. Amen? Unshakable. Ibig sabihin yan ay hindi basta-basta kayo nayayanig. Bakit? Sapagkat sa tamang aral ng mga apostol kayo. Nakapundasyon. Sa aral ng mga propeta. At si Kristo ang pinakapundasyon. Sa panahon po nila yung cornerstone. Ay ang magiging batayan kung saan ma-align at i-design yung mga ibang bato. Anong ibig sabihin nun na kung si Kristo ay ang cornerstone? Anong ibig sabihin na si Kristo ang pinakabatong panulukan? Ang ibig sabihin po nun sa panahon nila ay, yun ang susundan. Dapat kung ano yung cornerstone, doon dapat mag-a-align. Yun ang magiging guide. Eh si Kristo mismo ang pinaka-cornerstone, yung pinaka nasa side, yung pinaka nandito. Andito yung apostol, andito yung propeta. So ito yung mismong bato dito, ito ang masusunod at kailangan naka-align, naka-ayon ang lahat ng mga bato na susunod sa kanya doon sa pinaka-batong panulukan o batong pundasyon. At walang iba kundi si Kristo. Anong ibig sabihin po nun? Kung nakakonekta ka kay Kristo, dapat nakaayon ang buhay mo kay Kristo. Amen? Kung si Kristo yung cornerstone natin, kung si Kristo ang pinakapundasyon o batong pundasyon natin, ibig sabihin, lahat ng nakakonekta sa Kanya, kailangan naka-align, naka-ayon, at hindi kumukontra sa Kanya. Walang nakakonekta sa bato, walang nakakonekta kay Kristo bilang cornerstone na hiwalay, kontra o taliwas o iba sa Kanya mismo. Amen? Kaya nga, sabi sa Efeso chapter 2 verse 21, nakalapat ng mabuti. Amen? Kung ito yung mismong direksyon ni Kristo, yung mga batong idurugtong doon ay nakalapat. Amen? Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Number 1, application. Kung ang lahat ng bato na ang pundasyon ay yung mga turo at aral ng mga propeta at apostol, at tayo nakakonekta, nakakabit, nakakonect kay Kristo, dapat naka-align tayo sa bato. Hindi tayo opposite, hindi tayo taliwas, hindi tayo kontra. Number 1, nakikita ba si Kristo sa ating mga buhay? Reflect about it. Amen? Number 2, yung ating bang mga pag-iisip, yung ating bang mga desisyon, yung ating bang mga trabaho, negosyo, love life, decisions, pag-uugali, priority, commitment, paglilingkod, lahat ba yan ay nakaayon, tugma, o kontra sa tinuturo ni Kristo? Consistent ba? Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na halimbawa, you are an entrepreneur and businessman, that Jesus is my Lord. Jesus is the rock of my salvation. Si Kristo ang batong panulukan at nakakonekta ako sa Kanya. Tapos ang business mo, drugs. Diba? Ang baligtad, ironic, hindi pwedeng mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo langit, tas kakanta ka pa ng ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos di kita bibiguin. Tapos, ang negosyo mo, mula Lunes hanggang Biyernes, drugs. Manila, 10 kilong shabu. Visayas, 20 kilos na shabu. Mindanao. Hindi pwede. Hindi akma, kontrapelo. Amen? Hindi naman pwedeng sabihin na Kristiyano ka, tapos
Ang libangan mo, instead na badminton, basketball, volleyball, andun ka dyan. Nandun ka sa sabungan, sabi nga ni ano. Amen? Pastor, tinatawag ko naman si Kristo. Yung Kristo ng sabungan. Hindi pwede na sinasabi mong connected ka kay Kristo, pero yung buhay mo hindi nakalapat. Amen? Na pagkatapos ng Bible study, ang susunod na kausap mo, yung nagpapataya ng wedding. Hindi pwede. Amen? Yung pag-iisip natin, pati yung decision making natin, kung nakalapat tayo kay Kristo sa batong panlulukan, kung connected tayo ang decision natin, non-negotiable, dapat godly, dapat biblical. Amen? Hindi yung bahala na, bara-bara na lang. Amen? Yung mga trabaho natin, negosyo, even yung mga love life ninyo. Kailangan, kung connected ka kay Kristo, kailangan align. Amen? Di ba? Hindi ka basta-basta nagpapapressure. Hindi ka basta-basta namimili. Hindi ka basta-basta trial and error. Hindi ka basta-basta nagmamadali. Ang lagi sinasabi mo, yung kalooban ni Kristo. Yung timing ni Lord. Amen? Pati yung mga commitment natin, saan ba ninyo pinagkukumit-commit yung mga buhay natin, whether sa church or whether sa labas? Amen? Nag-glorify ba ang Diyos dyan? Amen? Sino ba ang napupuri dyan? Sino yung na-exalt dyan? Amen? Yung mismong paglilingkod ba natin, naka-align o tugma, mga kapatid? Next application. Walang lalago ng mag-isa. Amen? Kung lahat po tayo ay kinonekta ng Diyos sa pinakabatong panulukan, at kailangan nakaayon po tayo, number one, wala pong lalagong mag-isa. Ang church po ay hindi po kanya-kanya, kundi tayo. Idinisenyo ang church upang maglingkod sa bawat isa para sa ikakalago ng ating pananampalataya. Kaya meron tayong spiritual gifts. Amen? Kailangan natin ng bawat isa upang lumago at lumalim sa Panginoon. Ang paglago po natin ay hindi individualistic. Number two, walang iniligtas na tunay na walang sambahayan na iglesia. Church membership is non-negotiable. Amen? Ito yung importansya ng church membership. Hindi po naayon sa banal na kasulatan na wala kang church membership. Sino magpapastol sa'yo? Saan ka mananagot? Saan ka maglilingkod? Saan ka accountable? Amen? Nakakita na ba kayo? Imaginein po ninyo. Kung ang building ng FCC or any building, whether private o public, hiwa-hiwalay ang bato, makukonekta ba yan? Amen? Imagine niyo yung pong building na to. Itinayo ba ito na, sige, i-construct natin ng building na to, yung mga hollow blocks, yung bato, hiwa-hiwalay. Ipagdikit natin ng glue. Sige. Kapag walang pambili ng glue, yung kanin, bibilog natin, baka dumikit. Nakakita na ba kayo ng ganon? Nakakita na ba kayo ng building na hiwa-hiwalay? Ganon din. Yun yung mismong imahe o paglalarawan na binubuo ni Pablo sa mga taga-Gentil. Kung sinasabi ninyo at kayo nakabilang sa iglesia, konektado kayo sa church, church membership is non-negotiable. Amen? Hindi po tayo idinisenyo ng Diyos na maging turista sa iglesia. Amen? There is no tourist in the church. You should have a church or local church membership. It is non-negotiable. Period. Nothing more, nothing less. Kailangan mo yan. Amen? Ang church po ay hindi po parang artista na every week meron kang road show at meron kang road manager. Amen? May show tayo sa Tarlac. May show tayo sa Nueva Ecija, may show tayo No, you need that. Kaya dito sa FCC Manila, importante ang church membership. Amen? Importante na may pastor ka.
Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, importante ang church membership. Kaya yung sa mga batch 2 ng batch Exodus, sa second batch natin ng CGO or class membership, na hindi pa nag-undergo, palista na kayo kay Nanay Imelda. Amen. Non-negotiable. Paano tayo lalago? Amen. Meron bang isang mananampalataya na every Sunday, sinasabi niyang Christian siya, every Sunday nandun sa kwarto? Lalago ba yun? Lalago ba ang isang halaman na hindi nakakonekta sa ugat ng lupa? Amen? Non-negotiable po ang church membership. And number 3, sama-samang itinayo. Mga kapatid, ang bawat isang mananampalatayang idinisenyo na kailangan nakalapat kay Kristo, naglilingkod sa bawat isa, tumatahan ang banal na spirito sa atin. Amen? Sama-samang lalago. At dahil sama-samang lumalago ang purpose niyan, tumatahan ang Diyos sa atin. Imagine niyo, tumatahan ang banal na spirito individually, tumatahan din at nasa atin ang banal na spirito corporately. At makikita natin dito na ang banal na spirito o yung pong trabaho ng Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sama-sama silang nakikita natin dito. Amen? Yung Ama yung nagpadala, yung Anak yung tumabos, yung Banal na Espiritu ay patuloy na ina-apply yung ating kaligtasan. The Triune God ay involved sa ating kaligtasan. Kaya, itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapag nakakonekta ka kay Kristo, sa cornerstone, expect ng Diyos na lumalago ka. Amen? Expect ng Diyos na lumalalim ka sa pananampalataya. Amen? Alam nyo po, ironic sa isang mananampalataya, napakabalintunaan, katakataka. 10 years ka na sa church, 20 years, 30 years, 40 years, 60 years, naabutan mo pa si Magellan, pero hindi ka lumalago. Si Kristo ba ang problema o ikaw? Amen? Nangamatay na lahat ng santo ng Iglesia Katolika, ikaw nandiyan ka pa sa church, di ka pa rin lumalago. Really? Anyari? Sinisi mo na lahat ng dapat sisihin, pati yung tipaklong na walang kamalay-malay, di ka pa rin lumalago. Anyari? Nangamatay na lahat ng mga bulaang propeta sa mundo at dumating na si Kristo, hindi ka pa lumago. Anyari? Amen? Kasi kasi ang mindset natin, kanya-kanya. Ayaw natin ng tayo. Ayaw natin na yung pagtuturo. Ayaw natin yung rebuke. Ayaw natin yung church membership. Ayaw natin yung paglago sa Bible study. Ayaw natin yung paglago sa prayer meeting. Ayaw natin ng commitment sa iglesia. And yet, ang prayer mong pilit, spiritual growth. Saka makakita ng pasyente na gustong gumaling pero ayaw magpa-hospital at uminom ng gamot. Tapos kasalanan ng doktor. May problema sa ating mga mindset, mga kapatid. Nangapalitan na ang Santo Papa ng Iglesia Katolika, hindi ka pa rin lumalago. Anyari? You want to grow, but you do not want yung proseso ng paglago. Amen? Ang gusto mo lang ata yung masarap sa pakiramdam. Gusto mo lang ata yung benefits. And lastly, application. Ang bawat members ng church, sama-sama tayo dapat lumalago. Amen? Saan? Sa kabanalan. Sa katwiran. At ang mga bunga ng banal na spirito. Ang paglakad sa kabanalan ay hindi lang ako, kundi tayo. Sama-sama. Amen? Ano yung ating tema last December? FCC Manila, iisang pamilya. Ang paglago sa iglesia ay sama-sama, hindi kanya-kanya. Pag nakita mo yung kapatid mo na hindi lumalakad sa kabanalan, sabihan mo ng may kahinaunan. Amen? Kapatid, nakita kitang tumataya sa wedding kanina. Anyari?
Wala kami pambili ng bigas. E di bigyan mo. Kausapin mo. Amen? Hindi yung sinumbo mo kay Rapi Tulfo. Paano tayo lalago kung walang pagmamalasakitan? Ang kabanalan ay business ng lahat. Amen? Hindi po yung alam na natin nagkakasala ang ating kapatid, wala tayong ginagawa. Amen? Alam na natin nagkakasala yung kapatid, pero wala tayong ginagawa. Wala tayong imik. Pero meron namang Matthew 18. Amen? Ang holiness ay business ng lahat. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat po tayo taga-labas, tayo po ay taga-loob. Amen? Pero lalabas tayo mamaya after ng prayer and benediction para sa ating paghayo. Amen? Pero pagdating sa ating pananampalataya, sa ating koneksyon kay Kristo at sa iglesia, kabilang na tayo. We are fellow citizens at tagapagmana kagaya ng mga hintil.